Nga ni Bingo na itong si Mang Ibe ang tunay na salarin at siyang gumawa nito kay Divine at Annie at hindi siya makapaniwala na magagawa ito ni Mang Ibe. Agad na siyang umalis sa lugar ni Mang Ibe. Pero agad na ring nalaman ni Mang Ibe na alam na ni Bingo ang totoo dahil nakita niyang magulo na ang kanyang office. Kaya agad na rin niyang sinundan si Bingo sa sasakyan nito at naghabulan pa sila. Tinatawagan ni Bingo si Ling para sabihin ang totoo na si Mang Ibe ang tunay na sila rin at ito ang gumawa sa kanyang ina at kay Divine. Pero habang tinatawagan ni Bingo si Ling ay hindi ito sumasagot at nabitawan pa ni Bingo ang kanyang phone dahil binangga ni Mang Ibe ang kanyang sasakyan. Sa kabilang banda naman, sinabihan ni Wilson ang kanyang pamilya na binabantayan ang bawat kilos nila at kailangan na nilang mag-ingat. At sinabi niya pang ang gumagawa nun ay si Gilbert Bautista at maaaring naghihiganti sa kanila. Gulat at takot naman ang naramdaman ni Cindy nang marinig niya ang pangalan ni Gilbert dahil malapit na rin siyang mabisto sa kanyang kasamaan. Makikita naman ni Wilson ang mukha ni Cindy na may pag-aalala pero ang totoo ay hinuhuli niya lang talaga si Cindy kaya niya sinabi si Gilbert Bautista. Kinausap naman ni Caroline si Wilson at sinabi niyang maaaring si Mang Ibe ang kausap ni Cindy sa phone niya nang marinig niya ito. Kaya dito na nagsisimulang maghinala si Wilson kay Cindy at gagawa siya ng paraan kung paano malalaman kung saan nagpupunta si Cindy at sino ang kinakausap nito. Magagawa niya ngang maglagay ng tracking device para masundan si Cindy kung saan pa ito pumupunta. Gayunpaman natuloy na ang pagkikita ni Cindy at Mang Ibe at hindi alam ni Cindy na sinusundan siya ni Wilson. Habang hinihintay ni Cindy itong si Mang Ibe sa sasakyan, lumapit sa kanya si Wilson at pagtatanong na ano ang ginagawa nito sa lugar na yon. Madali namang makakapagdahilan itong si Cindy kay Wilson. Dahil hindi naman natuloy ang pagkikita ni Mang Ibe at Cindy, tinawagan niya na lang si Mang Ibe at sinabing naghihinala na sa kanya si Wilson kaya wag na muna nilang ituloy ang pagkikita. Nag-aalala si Cindy dahil alam na ni Wilson ang tungkol kay Mang Ibe at paano kung mahuli na silang dalawa. Kaya sinabi ito ni Cindy kay Mang Ibe pero sinabi ni Mang Ibe na hindi pa tapos ang lahat at magagawa pa rin nila ang mga plano nila. Ang gagawin nga ni Mang Ibe ay isunod na itong si Bingo para walang makaalam sa kanilang sikreto. Samantala, tuloy na nga ang kasal ni Ling at Stephen pero si Ling ay malungkot at ayaw niya talaga pero iniisip niya ang kanyang pamilya. Tinanong nga ni Ling ang kanyang ama kung talaga bang kailangan niya ang mga tanweko. Tugon naman ni Wilson na desisyon niya pa rin ang masusunod. Habang nasa bridal car na nga itong si Caroline papunta sa church, nag-iisip siya kung tutuloy pa ba niya ang pagpunta sa simbahan dahil ayaw niya talagang magpakasal kay Stephen at alam niyang maiintindihan siya ng kanyang ama sa gagawing desisyon nito. Narinig naman ni Ling ang kanyang cellphone at nakita niyang tumatawag si Bingo kaya agad niya itong sinagot at ang narinig lang ni Ling ay ang salitang tulong. Dahil sa sobrang pag-aalala ni Ling kay Bingo, kaya nga hindi siya matutuloy sa simbahan para magpakasal dahil mas pipiliin niyang iligtas si Bingo dahil alam niyang kailangan ng tulong nito at mas mahal niya si Bingo kaya hindi na matutuloy ang kasal nila ni Stephen. Dahil sa nangyari namang aksidente kay Bingo, agad siyang maisusugod sa ospital at doon na papupuntahin si Ling na naka-wedding gown at sobra ang kanyang pag-aalala. Dahil natamaan naman si Bingo sa ulo kaya kailangang operahan. At dito na rin malalaman ang kanyang sakit at makakatulong na ito dahil ma-ooperahan na rin siya. Yan ang mga dapat nating abangan bukas. Second by Milab.